So today we'll be launching the Agribusiness Learning and Enterprise Development Program. So iba ito kasi pumunta tayo ng bundok. The entrap students and you, CTHF, will be exposed doon sa pagtatanim, particularly na kape. Kasi ang kape ay alam natin na industriya ito na booming, hindi lang sa Pilipinas, pati worldwide. At for your information, dito sa Bulacan ay merong small industry or kooperatiba actually sila o farmers na nagpo-produce ng kape. No? Ito yung Talbak Coffee. Ito yung kape ng Bulacan. Bago nyo gamitin sa inyong coffee shop, yung learning experience from harvesting, tuturuan tayo kung paano ito, yung drying process, kung paano ito pinatutuyo. From grinding, paano pinigilig, and then packaging. Tapos, your role, gamitin ito sa ating coffee shop, na iCafe. At sa Entrep naman, ibenta ito kung paano nyo ito ibibenta in different platforms. Albak. The name of the place is Albak. Kaya ang tawag dun sa kape na inaani dun ay Albak ko. Si Ka Armando, siya yung secretary po kayo ng asosasyon po ng mga farmer. Ano po ang tawag dun sa asosasyon ng mga farmer? Talbak Coffee Farmer. Talbak Coffee Farmer Association. So kayo po ang Talbak Fruit and Coffee Fruit and Coffee Grower. Coffee Grower, Fruit and Vegetable Association, no? So ang role ni Tatay for today, all around. Siya ang tour guide, siya ang Ako na lahat. magsasaad. Siya na lahat. Tatay, bakit dito sa DRT lang may kapihan sa Bulacan? Paano ito nagsimula dito? Ito po kasi nagsimula pa ng inabutan na po namin dito yung kapihan nito dahil galing ng Cavite. Cavite, oo. Ang tao po rito, una mga Caviteño. Dinala po rito ng Caviteño yung pagkakape. Yung opo. Kasi sa Cavite, yun po ang Yung hanap buhay din nila. Sa Amadeo area. Amadeo, tsaka Silang po. Sila, opo. Tapos po, dito nila dinala, kaya nainggan niya yung mga kasama nila dito na nagsipagtanim. Opo. Ang nangyari nga lang, nang tumanim sila ng kape, maganda yung nagiging presyo eh. Tapos ang nangyari, nung biglang bumagsak yung presyo ng kape sa world market, halos nag-100 lang isang balde. Tinamad na yung mga ibang Yung mga farmers. Kinonvert nila sa pinya, saging. Kung ano rin yun nandun. Kung yung ano rin pinya. yun nandun. So pwede pala mabuhay ang pinya dito sa Bulacan. Dito sa Mabundok, dito sa Sierra Madre. Nandito tayo sa gitna ng bundok ng Sierra Madre. O kaway kayo. Okay, so simulan po natin dito tayo. No? Ito ilang taon na tong kape na to? Ito magti 3 years na ito. So magti 3 years. Tingnan mo. Magti 3 years. Meron siyang bunga. Basta kasi inaalagaan nyo, tapos ang shade niya hindi masyadong over. Mabilis siyang kuhan. Opo. Kumbaga ito, automatic na didiligan. Itong tubo na to. Ito ginagamit ko pag tagaraw. Tagaraw po. Opo. Pagka kasi ang characterization ng kape, Opo. kailangan niya pag mag-December, kailangan maulan siya, umabasa. Natama naman, yun yung season, yung Oo. tag-ulan. Oo. Kasi ang kuhan niya, kailangan niyang makabuka yung makalusot yung bulaklak niyang panibago. Okay. Bunga pa ng kuhan niya ng halos April, May, June. Bunga pa yan. Anong April, May, June yan? Bunga na yan. Bunga na yan. Kasi isang taon yan eh. Isang cycle. So April to June, nagsisimula. Magbunga So pakita mo. Ngayong September, so pag September ganyan na itsura. Yan. So September tayo ngayon guys. So ito yung itsura no. Ito yung mga batang puno. Meron pa pinamataas. Para wag na tumaas, tinatanggal namin ito. Okay Yung po. sayon. Opo. Ito yung tinatanggal namin. So 3.5. Clear. 3.5 years. Wow.
From seedling to, hindi from grafted. Wala kaming grab. Hindi. Sa kape wala. Ano po ito? Kape rin Kape. to. Oh. Sumobra po kayo sa ani, tapos hindi niyo po nabenta. May ganun din. Meron, nai-stack naman. Kasi nai-stack naman ko eh. Basta, wag lang siyang i-green beans muna. Basta, wala lang siya. Cherries lang na tuyo. Nai-stack mo siya kahit ilang taon. No, kasi yung sa akin, ang ginagawa ko sa akin kape, specialty coffee. Puro red pick lang. Yung puro pula lang kinukuha ko hinog. Kaya, umaabot ako ng halos April sa pamimitas. Kasi puro hinog lang. Pagka nakuha ko na yan, ito, nahinog. 2 piraso rito, yun lang kukunin ko. Pero yung regular po na pinipitas, Random. random yun. Lahat yung basta pinik na gano'n. Yun ay ginagawa ng Enero, ay ng anong Yun kasi mga hanggang Marso yun, random, isang pitasan na sila. Kasi ang kinukuha nila yung cost ng labor. Oo. Umpisa ng pamumunga niya, magdi-December na siya. Kasi kinakailangan may bulaklak na siya. Ang December, umpisa ng Bulaklak. pamumunga hanggang April na yan. Okay. Kaya tanggalan namin yan para wag nang tumaas. Okay. Tapos, ang kape natin dito sa Bulacan, dalawa lang pinaaanihan natin, ang Liberica at saka ang Robusta. Tumutubo rito yung Excelsa, Arabica, kaya lang hindi siya magbibigay ng magandang bunga. Kaya nag-focus tayo sa Liberica at Robusta. nakikita sa itsura ng puno. Yes. Sa dahon po makikita. Ito po, ano po yung klase ito? Ito puro Robusta to. Robusta to. Ang Liberica Tapos, natin nandun sa loob. Pag kayo po ay nasa production na, pinaghahalo nyo po ito o magkahiwalay ito? Magkahiwalay yan. Magkahiwalay. Iba kasi presyo ng kuwan, ng Liberica. Liberica ang mas mahal. Mas mahal yan. Yung tinatawag na barako. Barako, oo, yun Liberica. Ang Robusta, yun yung Common yan. common coffee. Robusta, common coffee. Ito yun. Gaganin mo na. Turuan niya. So ngayon, nandito na yung balat na to. Balat na po ito. No? Itong makikita natin. So dadalhin tayo doon ni Kaamang para makita na natin yung na-harvest, nabilad at nabalatan. No? Tara po. Once po na naluto na yung coffee bean po, 'di ba? Gaano po katagal yung shelf life niya? Tapos yung sa nag-grind naman po, gaano naman din po siya katagal kasi magkaiba po yun. Kasi pagka yung coffee, yung kung natin grind na, Grind yung po. coffee grind natin, pinakamalaki na siya hanggang mga yung press niya andun pa hanggang mga 2 weeks. 2 weeks lang. Kailangan Yung freshness niya. Ha? yung freshness. Pero kahit siya umabot ng 2 buwan, pwede siya. Kaya lang, wag mo nga hanapin yung lasa ng unang buwan na yun. Tapos doon naman sa coffee beans, Apo. roasted beans lang. Oo. Walang shelf life yan. Basta wag mo lang siyang Bubuksan yung bubuksan process kagad. mo. Kasi yun oras na i-grind mo, labas pa rin yung kanyang aroma. Dapat daw po ilagay daw yung coffee bean sa ref. Same din po ba with beans? Opo, para daw po ma-retain yung crunchy daw po pagka... Pwede naman siya. Kasi ang problema mo lang doon, yung pang isang gamit lang. Kasi pagka galing mo sa rep, di ba, lagyan natin sa rep, wag mo siyang, pag binuksan mo siya, okay siya, walang problema, magkukontrol siya. Kaya lang, pag binuksan mo uli, wag mo nang hahayaan uli siya doon sa kung ano yun, dahil mag-expand siya. Kaya na kailangan, balik mo siya uli Balik sa rep. ulit sa ref. So, Basta kada gagamit ka lang.